Naiintindihan daw ni CPP o Communist Party of the Philippines Founding Chairman Jose Maria Sison si Pangulong Duterte sa pagsusulong sa interes ng gobyerno. Pero sana raw ay nagtimpi ang Pangulo alang-alang sa mga tagumpay ng nakamit sa peace talks. Samantala kabi-kabila naman ang naiulat na pag-atake ng NPA o ng New People's Army. May report si Chino Gaston. Umuusok pa mga backhoe, mixer at dump truck sa Talakag, Bukidnon isang araw matapos sunugin ng higit kumulang 200 miyembro ng New People's Army. Nadatnan din ng GMA News ang ilang mga residente na kinukuha ang natitirang krudo mula sa mga fuel tank ng mga nasunog na heavy equipment. Kwento ng isang construction worker, wala raw sinaktang trabahador ang mga rebelde. Ayon sa isang trabahador, reklamo lagi nga, mga barato ang masulduan. sinabi raw ng mga rebelde na ang di magandang pasahod sa mga trabahador ng kumpanya ang dahilan kung bakit daw sinunog ang mga equipment. Sa lugar din na ito, nagtayo ng checkpoint ang mga tauhan ng New People's Army at tiyempong naharang at nabihag ang isang pulis na papunta sa ng Cagayan de Oro City. At matapos ang ilang minuto, pinagsusunog na ang mga construction equipment sa lugar. O itong pulis gahapon diri. Nakita rin daw ng mga trabahador kung paano hinarang ng NPA sa checkpoint si PO2 Jerome Natividad at saka ginapos at binitbit ito. Pero bago umalis sa mga rebelde, pinatay nila si Lito Atoy, isang residente na hinatulan ng hukbo ng kamatayan. Higa, pusog pisi ang Pinasok din daw ng mga rebelde ang mga bahay ni Atoy at kinuha ang isang M16 rifle, 2 .45 caliber pistol, bulletproof vest at mga radyo. Kinilala ng 4th Infantry Division ang NPA commander na si Kakiram ng Guerrilla Front 68 ng NPA na nanguna sa pag-atake. Hinahabol ng Special Forces Battalion ng 4th Infantry Division ang mga rebelde na hawak ngayon, si PO2 Jerome Natividad at isa pang di kilalang sibilyan. Meron tayong Special Forces Battalion na kasama po ang mga kapulisan, the conduct of pursuit operation. Ito po ay walang tigil. Sa Benguet naman may hot pursuit operations na ang Philippine Army at Philippine Air Force sa mga rebeldeng nanunog sa trucks ng Philex Mining kahapon. Sa Quezon Province naman, 4 na bagong heavy equipment ang sinunog ng aabot sa 30 armadong kalalakihan ng mga hinihinalang NPA sa bayan ng San Francisco kahapon. Tupok ang mga heavy equipment na ginagamit sa paggawa ng highway. Ang patuloy daw na paglulunsad ng pag-atake ng NPA ay pagpapakita ng puwersa ng grupo matapos ang lifting ng unilateral ceasefire at pagkansela sa peace talks. Kung meron po tayong nalalaman na ganyan, huwag sa social media, i-report po natin ang diretsyo sa pulis o sa AFP. Sa isang pahayag, sinabi ni Communist Party of the Philippines o CPP Founding Chairman Jose Maria Sison na naiintindihan niya ang papel ni Pangulong Duterte bilang Presidente at Commander-in-Chief na magsalita at kumilos para sa interes ng gobyerno ng Pilipinas at magpakita ng pag-aalala para sa mga tropa. Pero nagtimpi raw sana ang Pangulo alang-alang sa prosesong pangkapayapaan. Gayunpaman natabunan umano ng reaksyon ni Pangulong Duterte sa pagbawi ng NPA sa unilateral ceasefire ang mahahalagang tagumpay ng ikatlong bahagi ng usapang pangkapayapaan. Kabilang daw sa mga tagumpay na ito ang pagtalakay sa kasunduan tungkol sa pagrespeto sa karapatang pantao at sa international humanitarian law at ang pagbabalangkas sa komprehensibong kasunduan para sa mga reformang panlipunan at pang-ekonomiya. Chino Gaston, GMA News.